Sa dinami-dami ng mga humahanga kay Diwata noong nagsisimula pa lamang siyang sumikat, siya naman din ang dami ng mga taong naiinggit sa kanyang kinatatayuan ngayon. Ang masaklap pa, yung ibang mga tagahanga niya dati pa ay kasama na rin sa mga taong naiinggit sa kanya ngayon. Di ba napapansin nyo? Ngayon babasagin ko na ang aking katahimikan at ako'y makikisawsaw na rin sa pinakapatok na sawsawan ng bayan ngayon, ang i-content ang mga pangyayari kay Diwata. At hindi ako magpapakaipokritong magkukunwari at sasabihin ko sa inyo ang natatanging motibo ko dito ay ang dumami rin ang mga followers at views ko. At ang pakikisawsaw ay dito ko sisimulan sa mga tao kung bakit ganun na lang sila na parang nanggagalaiti na sa inggit sa tagumpay na tinatamo ng ating kababayan. Nagsimula ito noong araw kung kailan ang mga kilalang mga personalidad sa social media ay namigay ng tulong kay Diwata. At noong una, mga positibo pa ang maririnig natin sa mga tao. Mga comments sa mga netizen ay karamihan ay mga positibo ang sinasabi dahil deserve ni Diwata ang mga blessings na yon, di ba? Ngunit habang parami ng parami ang mga taong nagpapaabot ng tulong sa kanya, ay siya rin ang pagbaliktad ng mga tao sa kanya. Iba't ibang opinyon ang ating maririnig at mga mababasa at kung sino-sino na ang mga content creators ang mga naninira sa tao na wala namang ginawa kundi ang mamuhay habang pinapalaki ang negosyo niya. At dahil nga doon ay hindi ko lubos maisip kung bakit napakaraming tao ang negatibo ang pananaw sa lahat ng mga natatanggap na biyaya ni Diwata mula sa mga kilalang personalidad katulad nila Rosmar, Miss Glenda at mga vlogger. Marahil hindi natin masisisi ang kanilang mga paniniwala dahil sa kababawan ng kanilang pag-iisip. Hindi ko sinasabing mababaw silang mag-isip kundi hindi lang talaga sila nag-isip ng mas malalim. Dahil nga raw na mas maraming mga tao ang karapat-dapat sa mga tulong na ibinigay lang sa iisang tao. Siguro nagamit ko lang ngayon itong 5 MB kong utak para sabihin ang reaksyon ko tungkol dito dahil nakakasawa ng basahin ang mga negatibong komento at mga panghihila nitong mga taong walang ibang magawa sa buhay kundi pakialaman ang buhay ng may buhay. At sasagutin ko na ang mga katanungan ninyo kung bakit, di ba? Kung bakit kay Diwata binuhos ang lahat ng mga pamigay ng mga kilalang mga personalidad sa social media. Kung gusto nyong maliwanagan ay makinig kayo sa sasabihin ko at tapusin nyo ang video na to. And yes, tama po kayo na ang katulad ni Wamos Cross at Awit Gaming ay tanging views at publicity lamang ang habol. At mas malaki nga ang balik nito sa kanila, di ba? Kung ikukumpara ninyo sa mga kinikita nila sa mga pagpopromote ng mga sugal na siyang ikinasisira ng buhay ng mga karamihan nating mga Pilipino na nalulung sa mga ganitong bisyo, di ba? Talagang mainit ang dugo ko pag pinag-uusapan ang sugal. At para naman doon sa pagbigay ng sasakyan ni Miss Glenda at worth 5 million in total support ni Rosmar kay Diwata, kung sa tingin ninyo ay views at publicity lamang ang habol nila, maling-mali po kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko sasabihing expert ako sa mga bagay na to, pero kung ikukumpara natin ang pag-iisip ng isang negosyante sa mga content creators na nakikisakay lang sa mga kasikatan ni Diwata ngayon, di ba? Ay napakalaki po ng kaibahan. As always, ang mga negosyante ay negosyanteng makisip at maituturing silang mga angel investors ni Diwata. Dahil nga karapat-dapat nga naman si Diwata na pagkatiwalaan ng kanilang mga binigay, diba? Pagkatiwalaan si Diwata ng mga malalaking halaga. Kung ikaw ay isang investor, kanino mo ibibigay ang mga tulong mo, diba? Doon ba sa mga taong walang magandang plano sa buhay? Huwag mong sasabihin oo kung hindi ka investor o negosyante. Si Diwata ay nakitaan nila ng potensyal at hinangaan ng mga yan, di ba? Unang-una doon pa lang sa kung paano niya dinipensahan ang kanyang tindahan, di ba? Ilang beses siyang pinasarado ng gobyerno ng mga tao. Maraming mga enforcers ang mga pumunta sa kanya para ipasara ang kanyang negosyo, di ba? Kung hindi ba naman matibay ang kanyang kalooban, marahil ay wala ng tindahan si Diwata ngayon. Si Miss Glenda ay isang negosyante at hindi siya content creator. Si Rosmar naman nagkataon lang na gumagawa ng content pero negosyo pa rin ang bread and butter niya. Wow, English yun ha. Kaya alam nilang tama ang desisyon nila. Alam nilang
ang tulong na binigay nila ay hindi mawawala. Alam nila na ang tulong nila ay magbubunga at maipapamana pa ni Diwata sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming tauhan, lalong-lalo na ngayon, di ba, na magbubukas na ang kanyang pangalawang branch. Isipin nyo na lang kung may 30 katao si Diwata at pasasahuran niya ng minimum. At palagay na natin na ang minimum na sahod ay pwede ng pagkasyahin sa 4 na miyembro ng pamilya. Kung meron siyang 30 katao tapos i-times 4 natin, 120 katao ang mapapakain niya araw-araw hanggang manatili sila sa poder ni Diwata, di ba? At paano kung mas mapapalago pa ni Diwata ang negosyo niya? Eh di mas dadami pa sila, di ba? Kung sa ibang tao nila ibinigay ang ganoong tulong, sa palagay niyo, paano gagastusin ng mga tao ang perang mahahawakan nila? Kaya ba nila itong palaguin? Di ba? May kasabihan nga, I don't know kung familiar ba kayo dito, but this one is from the Bible. Ang talinghaga tungkol sa mga talento. Sapagkat maihahalin tulad dito ang kaharian ng Diyos. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa naman ay 2, at ang isa naman ay 1. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sumulong na siya. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ginamit niya ang mga iyon sa kalakal at kumita siya ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng 2 talento ay kumita pa ng 2. Ngunit ang tumanggap ng isa ay umalis. Naghukay siya sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at kanyang inalam kung ano ang nangyari sa kanyang mga salapi. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagsulit ng 5 pang talento. Sabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 5 talento. Narito po, kumita ako ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, maganda ang ginawa mo, mahusay at maaasahang alipin. Napagkatiwalaan ka sa kaunting bagay, kaya't pamamahalain kita sa maraming bagay. Makigalak ka sa iyong Panginoon. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento, sabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 2 talento. Narito po, kumita ako ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, maganda ang ginawa mo, mahusay at maaasahang alipin. Napagkatiwalaan ka sa kaunting bagay, kaya't pamamahalain kita sa maraming bagay. Makigalak ka sa iyong Panginoon. Lumapit din ang tumanggap ng 1 talento. Sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo ay taong malupit. Gumagapas kayo sa hindi naman nyo hinasikan. At umani kayo sa hindi naman nyo pinunlaan. Kaya natakot ako at umalis. Ibinaon ko sa lupa ang inyong talento. Naparito na po ang salapi ninyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, napakasama mo, tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at umani sa mga hindi ko pinunlaan. Kung gayoy bakit hindi mo inilagak ang aking salapi sa bangko at nang sa aking pagbabalik ay matanggap ko sana kung ano ang akin kasama na ang tubo nito. Kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa at siya'y mananagana. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. At ang walang silbing alipin na ito ay itapon ninyo sa labas, doon sa kadiliman. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Iyon lamang po ang reaksyon ko tungkol dito at sana ay wag nyo akong i-bash dahil hindi naman ako sikat, and peace be with you all. Please isipin nyo ang bright side mga paps, huwag maging selfish.